Hey guys, Jong here at saka welcome sa ating video. Ang video natin ngayon ay itutur ko po kayo sa aking solar setup, sa aking simple pero complicated na solar setup. Ayan. Pero bago po tayo magsimula, paki-like po ang video kung maaari, at saka kung napapanood nyo ito sa YouTube channel ko, mangyaring paki-subscribe naman po. Libre lang po yan. Ayan. Okay, simulan na natin. Para sa start ng show natin, syempre, magsisimula yan sa inverter. Ayan. Ito po ang ating inverter ay PowerMR 6.2 kilowatts. Ayan, medyo nag-ingay na siya. Yan, normal lang yan. Ano? Para po sa mga settings ng ating inverter, I think gagawin na lang natin ito ng separate video. Okay, so ayan, ito po ang aking inverter. Ulitin po, ito po ay 6.2 kilowatts hybrid inverter. So hybrid po siya. So pwede siyang on-grid, pwede rin siyang off-grid. Ayan. Ito naman ang ating breaker. Ito po yung mga breaker natin. Ito, ATS, another breaker, then, okay, ito po yung ating metro, at saka timer. At syempre, hindi mawawala ang baterya. Ayan. Ito po ay Dynes 5 kilowatts na battery or power wall, no? Yan. So, sorry. Medyo maliit pa lamang po ang ating battery, 5 kilowatts pa lamang, pero kinakaya naman kahit pa paano. Okay, magsimula tayo ulit dito sa itaas. Ayan. So, ito po ang ating AC breakers. Yan, dalawa yan. Ito ay AC input diretso sa ating ATS. Ayan. Dito po sa ating ano man tawag ito? R or reserve, ano? Dito sa ating reserve. So kapag pinatay natin yung inverter, ito ay biglang lilipat dito sa reserve kasi naka-normal po. Pag naka-inverter po tayo, naka-normal po siya. So yung selector niya ay nandito sa normal. Pero kapag nag-off tayo ng inverter, ito po ay biglang lilipat dito. Kasi ito po ay automatic transfer switch. So dito transfer niya dito yung connection natin. Okay, balik tayo. So ito naman po ang ating metro o yung kilowatt meter natin. Mula ito sa grid, no? Sa ating DU. O dito sa aming lugar ay sa Melco. So, ang ginagawa nito ay binibilang nito yung nakukonsumo nating kuryente sa isang buwan na pumapasok dito or pumapasok dito. Okay? Binibilang niya yan. Kasi minsan nalulobat talaga, minsan lang naman. O kaya, nagmi-maintenance tayo, kailangan natin i-off yung inverter. So kapag naka-off na ito, automatic yung susupply sa electrical load natin ay ito na, yung sa Melco. At ito naman ay ang ating AC SPD. Ano? AC SPD. Yung surge protector o surge protection device. So ito ay nakakonekta sa ating ground. Okay? Ito naman, ito ang ating AC breaker din, pero itong isang ito ay nakakonekta sa inverter natin dito. Ayan, itong wire na to, ito dito. Ayan, dyan nakakonect ang breaker na yan. Ito ay input mula sa Melco papasok sa inverter. So ginagamit lamang ito kung mag-charge tayo ng battery pag na-lowbat habang wala pa yung araw, o kaya naman pwede rin nating i-supply
no? Diretso. Kasi meron naman itong built-in ATS. Di ba, sabi ko kanina, itong ATS na to is kapag nagme-maintenance tayo. Pero ito may built-in ATS din to. So, minsan lang natin itong ginagalaw. Basta nagme-maintenance lang na kailangan natin i-off yung inverter. Okay? So, tapos na tayo dito. Tapos na tayo sa ATS. So, ito transfer switch lang naman eh. Ngayon, puntahan natin dito. Saan ba tayo? Ayan. By the way, mayroon yan. Dito tayo. Ayan. Ito na naman. Ito na yung general electrical load natin. Lahat ng ito. Yung 4. Ano? So, yan ay mga breaker ng lahat. Bali, sineparate natin sa iba't ibang channel yung load, yung electrical load natin. Kasi syempre, iba-iba yung category noon eh. Iba-iba yung category niya. Meron siyang mabigat, merong moderate, meron namang magaan. Okay? So, the first one here, ito yung ano natin, mabigat. Basta lahat ng mabibigat na electronics or electrical devices ay dito. Like, yung ating induction cooker. At saka yung mga electric cooker natin. Meron tayong mga electric cooker bukod sa induction cooker. So, dito sila lahat naka-connect. Pangalawa naman, bali, yung cable size dito, yung wire size is 10, number 10. Number 10 muna tayo dito. Then, itong isang to, ito naman ay para sa general electrical load o sa mga wall socket natin o sa mga saksakan. Lahat ng saksakan natin dyan nakakonect. Okay? Ito naman pangatlo, yan ay para sa ilaw. Okay? Ilaw lang yan. So, yung ilaw natin sa bahay, ano lang naman eh. Meron tayong 5 33 watts. So, magaan lang. So, yung wire size nito ay number 14. Ito number 12. Number 10. Ito naman number 14. Okay. Ayan. Bakit meron tayong color blue dito? Yung color blue natin, kung nagtataka kayo, dito para sa heavy pero hindi kasali yung aircon. Hindi ko nabanggit kasi yung aircon natin ay separate. Yan. Ito ay para sa aircon. Ano? So, para wala siyang kaagaw, di ba? So, ayan. Para yan sa aircon. So, pag in-off natin yan, mamamatay yung aircon natin. Okay? So, try natin itong i-off natin yung pangatlo. Ayan. Itong pangatlo para sa ilaw ito. So, i-off ko muna yung ating floodlight. At ang matitira, yun na yung ilaw sa bahay. Ayan. So, off na yung ating floodlight. Pag i-off ko ngayon itong isang to, mamamatay yung lahat ng ilaw. 1, 2, 3. Ayan. Diba? Wala na. Yung ilaw natin. Then, i-on ko ulit yung floodlight natin. Okay. Then, i-on natin to para bumalik yung ilaw. Ayan. Bumalik na yung ilaw. So, sample lang yun. Yung dalawa hindi natin susubukan kasi nakakonect na yun to sa mga kailangan na mga load sa bahay. Okay? Yung piso wifi natin nakasaksak sa ating wall. At saka yung aircon nakasaksak din. At saka ito nakasaksak yung desktop natin nandito. So, desktop, yung mga electric cooker, dito yan. So, close na natin. Ayan. Sunod naman. Ito. Pansin nyo, yan ang ating metro. No? Ito yung ating electric meter. So, pansin nyo, naka 534 watts tayo yung load natin. Kasi nga, may aircon at saka yung desktop computer nakabukas. So, ganyan yung load niya. At saka yung ating piso wifi naka-connect din. Pero yun ay umaabot lang naman ng around 430 hanggang 40 watts yung piso wifi natin. Umabot siya ng ganoon mga 30 hanggang 40 kasi meron siyang 3 antena. Kaya hanggang ganoon siya kabigat.
Okay. Mapapansin natin dito, meron tayong timer. Ang gamit naman nito is para sa ating aircon. So, hindi lang siya mayroong breaker sa taas, meron din siyang timer dito. Kapag nawala yung ilaw na red na yan, ibig sabihin, mamamatay yung aircon kahit nakabukas doon sa taas. Kasi ito yung timer natin. Kasi nga naka-solar tayo, hindi palaging may araw, kaya hindi dapat unlimited yung aircon. Kasi nga, yung battery natin is only 5 kilowatts. Ayan, Dynesis battery. Yung DL5.0C. Oh, 5 kilowatts lang to ating baterya. So, yung aircon natin ay umaandar lamang sa gabi ng 5 hours, 8 p.m. to 1 a.m. Tapos sa tanghali naman, o sa hapon, mula 1 p.m. hanggang 3 p.m. Kasi bandang alas 12 or alauna, puno na yung battery natin. Kaya pwede nang mag-aircon. Yun kung dire-diretso ang araw. No? Mga alas 12, puno na yan. Okay, so tapos na tayo dito. Tapos na tayo sa battery. By the way, yung battery natin, meron siyang communication cable. Ito ay nakakonect sa ating inverter. Ayan, nakakonect siya dito sa likod. So, ang purpose niyan ay para malaman ng inverter yung status sa loob nito. Like, yung state of charge, yung temperature, at saka voltage ng individual cell. Kasi nga, 16S ito. No? 16S. Okay, dito naman, pansin natin yung ating mga wiring. So, ito yung Wi-Fi, yung data logger. So, meron siyang application na ginagamit para ma-check natin yung current status ng battery dito, at saka yung inverter natin. So, dito yan. Monitor natin yung kung ilan ang electrical load, kung ilan ang na-harvest mula sa sun, kahit nasa malayo tayo, kahit nasa trabaho tayo, nakikita natin. Okay? So, pansinin nyo, meron tayong tatlong wire dito. At saka, actually, 4 siya. Kasali yung blue. So, itong una, sabi ko kanina, ito yung AC input. Ito naman, yung output mula sa inverter. Ito yung out. Main out mula sa inverter. Yan ay papasok dito. Ano? Dito siya. Didiretso siya dito. Lahat ito connected. No? Itong tatlo. Except dito. Ito nakaseparate kasi ito para sa aircon. Ito naman ay para sa ating ano ba to? Ayan. Para ito sa ating cable, communication cable papuntang data logger. Then yung blue na nasa likod, this one, ito yung ating communication cable mula sa ating battery papunta dito. Then ito naman ang ating positive, negative na wire mula sa battery. Ang size nito ay 25 mm squared. So actually para lamang ito sa 5 kilowatts na inverter, ano? Ito kasi 6.2. So yung recommended dito is higher pa, around 35 mm squared pataas. Yun nga lang, hindi naman yung load natin hindi naman umaabot ng 6 kilowatts eh. Yung pinakamataas ko nga na load dito is only 2,400 watts. Magkasabay yung aircon at saka yung induction cooker. So ayan, ito ay 25 mm square. Ito naman ay 6 mm square. Ito nga pala yung wire natin mula sa solar panel, yung PV. Ngayon, magtatanong kayo, nasaan yung ating PV isolator? Yung PV isolator natin ay nandun mismo, malapit sa solar panel. Meron tayong panel board doon, o yung box. Nandun lahat kasi nakakonik yung kanyang DC SPD, pati yung kanyang grounding nandoon din. So pinaglapit na lang natin para hindi magastos masyado sa wire. So ayan, yung size nito ay 6 mm squared.
yung wire natin, actually yung output natin ng inverter ay dalawa, primary at saka secondary. Pero yung secondary hindi na natin to ginamit kasi ilawan natin, ayan. So ito yung primary, ito yung secondary, hindi natin to ginamit kasi wala namang paggagamitan kasi yung metro natin isa lang. So kapag nag-out tayo dito, hanap tayo ng, magkakabit na naman tayo ng another meter, kilowatt meter. So wag na, ito na lang, wala naman tayong paggagamitan so okay lang yan. Or maybe in the future baka lagyan natin to ng lang dito, wall socket lang. Pero sa ngayon wag muna, hindi pa naman siya nagagamit So ito yung wifi natin, ayan. So yun lang. By the way, syempre ito yung kanyang positive terminal, negative. By the way, meron tayong grounding so yung battery natin ay connected sa ground, at saka yung SPD natin connected din sa ground, and also this inverter, yung inverter natin ay connected yan sa ground. Meron siyang ground connector, ayan. So connect natin siya dito. So lahat yan naka ground. Okay, so para sa settings natin ng inverter ay gagawa na lamang natin yan sa separate video. Okay, thank you very much. Thank you for watching. By the way, this is Joe. Thank you ulit. Bye.